Okay, okay. Omega, may mga Omega pa sa ano, di ba? Tawag doon sa MVP. Nandito kami. Okay, sige dyan. Hawk, pacheck ako ng 6 o'clock. Gawin Assist na pintay ako. Hold nyo lang yan, Alpha. Hold lang ako niyan, Alpha. Copy. Green going 3 o'clock. Okay, pa-brace na ako ng 3 o'clock. Harapan nyo na yan. Beta and ano. Beta and shield. Harapan nyo na yan. Huwag nyo nang paakyatin. Nag-respond na awiwa. Harapan nyo na, huwag nyo nang paakyatin yan. Capture. Palalo na tayo. Alright. GG's. What's up? Gulaman? Alright, so nakikita nyo ba? Hindi ako nagpa-farm ngayon or nag-grind para sa Earth Element na pambenta. Diba kasi laging puno doon sa may sa may paper. So medyo mahirap makahanap ng spot doon. So pagka nandito, solo ka. Tapos konti lang naman yung difference nila sa Zenny. Diba 394 yung Zenny doon, dito 376. Yan. Pero diba hindi naman yan ang ating topic ngayon dahil merong good news. So pag start ng week, diba? Monday, nabiyayaan ako ng card. At anong card yun, diba? Hindi ko ina-expect na makakakuha ako nun. Ayan, no? May biochemistry Baphomet card, diba? Nakuha ko sa instance dito sa may chaotic. Di inaasahan. I-rate ko siya ng 5 beses. So, nakuha ko yung card. Diba? Swerte. Diba? All attributes plus 2. Tapos physical damage. Kaso kailangan kong mag-adjust ng stats para ma-maximize ko yung physical damage. Pero sabi nila, mas okay pa rin gumamit ng mga elemental cards para sa accessories. Lalo kung PvE, no? Pero kung PvP, okay siyang gamitin. Yan. Tapos update sa ating character, di ba? 9k yung attack ko pagka hindi naka-buffs. Pagka naka-prepare for elite, 12k yan. Tapos mawawala siya pagka nawala yung hide dahil dun sa passive. Tapos penetration 24, damage 129, napakataas. Yan yung damage, itong damage na to, attack percentage yan, no? Para di kayo confuse. Tapos physical damage increase 69%, diba? Tapos yan, magic damage, MDEF. Ito yung pinapataas ko ngayon, yung magic penetration. Sana yun? Yan, 3% pa lang. So, inihahabol ko yan ngayon para dun sa, sa Master Skill 2. Tsaka yung Refine Magic Attack. Yan. So, ang topic natin, yung mga items, no, na magandang gamitin for Master Skill 2. No? Unang-una sa shield. No? Simulan natin sa shield. Sa tingin ko, yung Master Skill 2 ng Shadow Chaser ay yung pinaka F2B sa lahat, no? Kasi pwede kang mag-grief. Unang-una sa shield, ang option mo, pwede kang mag-ignore defense o kaya ignore MDEF. Depende na lang sa'yo. At saka depende sa stats mo, no? At saka isang maganda, ito, physical damage na shield. No, kasi yung physical damage mata-transfer mo sa magic damage. So, magiging doble yung mo ngayon. Hindi naman siya doble, no? 80% yung magic damage mo. So, medyo maganda siya. Tingin ko kasi, no? Dahil mata-transfer yung physical
ignore physical, ignore defense mo sa ignore magic defense. Nagugulo na. Sa tingin ko kahit pwede kang gumamit ng ganitong shield, no? Kasi tingin ko sobra siya ng 100% or 120. No, kung maglalagay. Kasi kukuha ka pa dito ng ng enchantment na ngayon insight. Diba? Pag nakakuha ka ng insight dito, ignore MDEF yan. Hanggang 20%. Diba? Kahit 10% lang, okay na yun. Diba? Okay kung penetration yung makuha mo, okay lang din. 8% nung 6%. 8% tuloy. 80% ng 6% malilipat sa magic penetration mo. So, kahit anong makuha mo dito, okay lang. Wag lang tong tenacity. Tapos, sa armor, diba, sinabi ko na to, na plus 13 yung staunch ko. Swerte. Ngayong Monday, diba? Baka malasin na ako bukas. So, bukas wala akong gagawin. Hindi ko kakalikutin yung karakter ko. Nasobra niya ata sa swerte. Yan. So, staunch ang pinakamagandang armor sa tingin ko para ma-transfer yung physical damage natin sa magic damage. Tapos sa garments, nakakuha na rin ako dito ng arcane. Yan, magic damage yan. 4%. Diba? Sa tingin ko, ito rin yung pinakamagandang garments, diba? Rip set lang, diba? Pero kung gusto mong or meron kang anong tawag dito, ancient cape, diba? Okay yun, diba? Basag kasi yung ancient cape ko tapos ayaw mag plus 8. Actually, nag plus 8 na to, nag plus 9 na. Gusto ko mag plus 10. Yan, nabasag. Bumalik sa plus 5. Tapos, sa boots, di ba? Rune boots. Kung wala kang rune boots, yan, rip lang muna. Tiis muna sa rip. Tapos, kuha ng yung enchant na magic. Saan na yun? Ito. Magic damage increase. Arcane. Yan yung mga kukunin natin. Tapos, sa accessories, no? Pwede ka hindi ko pa alam kung hanggang ilan yung ignore defense ko or ignore MDEF. Pero kung wala akong accessories na kahit wala akong accessories na ignore defense tapos umabot ng 100% yung ignore MDEF ko, papalitan ko na to ng vitality. No, kasi yun yung may refine attack at refine magic attack. No, sinabi ko na rin yun dati. Tapos pag in-strengthen mo pa siya, meron pa siyang attack plus 55 at magic attack plus 55. Kaya mas okay talaga yung vitality. No, hindi nyo alam yun. Sa ba yan? Vitality. Ayan na. Diba? Pagka in-equip ko siya, halimbawa, yan, meron siyang magic attack tsaka attack 55. Tapos pag ni-refine mo siya, dalawa rin yung madadagdag. Refine magic attack at refine attack. So, tingin ko ito talaga yung may pinaka-solid na accessories. Pero kung kaya mong mag-refine plus 12 ng kahit anong accessories, mas maigi yun. No? Kasi mas mataas yung attack nun. Tsaka yung refine attack. Halimbawa, nakapagpa plus 12 ako ng pocket watch. Diba? 180 yung magiging attack niya. Kumpara dito sa strength na 135. Tapos yung attack niya 50. Tapos yung refine attack niya dito ay 144. Pero yung refine attack nung pocket watch 180. No? So kung kaya mo, kailangan plus 12 na bago ka magpalit ng reef accessories. Kung hindi mo kaya magpa plus 12, wag ka nang palit ng accessories. Yan. Kasi magastos, no? Pero kung swerte ka, nakachamba ka katulad ko, diba, pwede. Magandang accessories, diba, pocket watch, no? Para yun sa magic penetration. O kaya, Eye of Dulan. Diba? Kung may budget ka, medyo mahal kasi yung Eye of Dulan. Yan.
So sa tingin ko magiging mabenta nga yung Eye of Tulan. Kasi paglabas ng Master Skill 2, puro magic yung gagamit. Magic class yung mga lalabas. And tapos syempre sa weapon, 'di ba? Actually kahit anong dagger pwede. Pero sa tingin ko may pinakamaganda yung Holy Dagger kasi yung auto attack niya nag-i-increase ng attack, 'di ba? Magiging additional multiplier natin 'yan sa physical plus magic attack ng master skill natin. Tsaka yung attack nito sobrang taas, no? Ngayon, kung ayaw mo niyan, 'di ba? Pwede kang gumamit ng mga weapon na mura na may magandang multiplier. Halimbawa, Bazeral na yung auto attack na ito magmo-multiply dun sa next skill mo 50%. So final damage yan. Malaki yung na multiply niyan. O kaya Ice Pick, di ba? Kasi may lock to. Magagamit mo yan sa magic headgear. Marami siyang lock na stats. Tapos kuha ka ng lock na stats din. Diba? Lock. Lock-lockin mo lahat. Kaya ito yung ginagamit ko na weapon. Switching ako dyan sa Ice Pick at saka Holy Dagger pag PvP. Yan. Kasi meron akong Spasher dito para sa additional 3. Tapos Metal 4 para sa pang-strip. Diba? Pag na-strip na lahat, diba? Tsaka ako magpapalit ngayon ng Holy Dagger. Yan. Tapos isa pang dagger na maganda. Actually, maganda lahat ng dagger. Tingin ko eh. Tingnan natin sa weapon. Sa weapon, ito, Demon Knife. Halimbawa, yung, ayan, meron siyang times 2 ng final damage. 15%. Tapos pagka plus 10, 20%. Pag plus 15 ay 30%. So malaking chance yung 20%, no? Sa pagpapataas ng damage. Maraming dagger na maganda. Pero hindi ko masabi kung ano yung pinakamaganda. Diba? Kasi hindi pa natin alam. Hindi pa na ilalabas yung Master Skill 2. Pero maganda, i-prepare mo na siya ngayon habang mura yung equipment. Sa tingin ko kasi magmamahal yung yung Holy Dagger. Magkano na ba siya ngayon? Pero ang malabong magmahal yung mga yung Ice Pick. Mura talaga siya. Madali kasi siyang makuha. Holy Dagger, Star. Magkano na siya ngayon? Yung plus 10. 83 na pala. Nagtaas na pala yung Holy Dagger. Nabili ko yung Holy Dagger. Nasa 60. Ano lang siya. 67. Laki ng tinaas. Bakit kaya? Hindi. Tenacity 3 pala to. Ayan, 63. Bumaba pala siya. Kaya lang Sharp Blade 1 to. Kuha kayo ng dagger na makaka-snap kayo ng dito eh. May ignore defense. Nagmura na pala siya, 63. Ayan. Ano ba to? 67 ko to nabili. Ignore defense plus 10% na may hit. Kaya okay na ako dyan. Tapos accessories, ang mga magagandang kunin, 'di ba? Simulan natin sa headgear. Meron na ako nung critical. Ito, critical headgear, critical magic. 'Di ba? Para sa nagtatanong kung ano yung mas okay, yung kung bashful or yung etong 4-leaf clover na headwear. Na para sa akin ito. Kasi yung magic crit na ito 20%. Malaking chance yan na mag-crit. At saka unang-una, yung mga skill na may duration, lahat yun i-crit niya. Halimbawa, yung Storm Gas, matagal yung duration nun, parang 3 seconds ata. So, buong 3 seconds yun, magki-critical. So, ganun yung effect niya. Ganun din yung master skill, no?
buong 5 seconds yung Abyssal Cemetery. So, buong 5 seconds magki-critical yun. Ganun yung mangyayari doon. Pero kung i-compare mo siya sa Bash Pool, syempre yung Bash Pool, magbe-benefit ka sa physical attacks at saka sa magical attacks kumpara dito sa Wheel of Fortune. Diba? Pero kung gusto mo ng crit, diba? Yung kasi yung unique na maganda, yung critical na magic. Tsaka yun yung magiging meta ngayon. Okay, ngayon pa nga lang meta na, diba? Yung mga warlock naka-crit build dahil dito sa headwear na to. Kaya malakas ang warlock. So lalo na pag nakuha to ng ang stalker kasi 5,000 yung 5,000% yung multiplier ng master skill. Kaya okay na okay siya para sa akin. Tapos syempre sa mga phase, magandang makuha dito kung makakakuha tayo ng penetration tsaka magic penetration o kaya ignore defense. O kaya ito pwede na to, phase sneaking. O kaya yung ignore defense, ignore MDef, yung bago ngayon, yung parang medal. Pwede yun. Nasa 1M lang ata yun. Pwedeng bilhin. Tapos sa mouth, tingin ko ito na rin yung gagamitin ko para ma-transfer yung P damage sa magic damage. Yan. Tapos sa back, 'di ba merong backwear na penetration at magic penetration, kaya lang hindi ko yun nakuha. So kung wala ka nun, siguro yung Taiko. Maganda yung Taiko. Kung wala kang pambilin Taiko, tulad ko, 'di ba? Devil Wing para yung damage ma-transfer sa magic damage. So ma-amplify lahat ng mga may double stats. Yun yung mga magagandang kunin sa accessories natin. Tapos sa tail, 'di ba? Pwede kang mag-neutral. Pero hindi ko pa rin alam kung magiging okay ba 'yon. Or yung kasi meron akong yung skill. Ito yung skill damage nito 4%. Feeling ko kasi okay to, no? Lalo kung 6v6 dahil sa movement speed, no? Kaya hindi ko pa rin masabi kung ano yung magiging okay. Yan. Ititest natin lahat yan pagka nilabas yung master skill 2. Pero yun nga, sa shield maganda yung physical or yung mga okay lang kahit mag-reset. Tapos staunch, no? Importante staunch. Yan. Pero kung trip mo mag-bow, no? Sa bow kasi medyo mahirap siyang i-build. Pag nag-bow ka kasi, actually yung auto-attack ng bow, mas okay siya kaysa sa auto-attack ng dagger. Mas mataas yung damage yung bow kaysa sa dagger dahil dun sa mga passive ng bow skill ng Shadow Chaser. Ang problema lang dun, magugulo yung stats mo. No, pero mas marami kang mga stats na magbe-benefit. Halimbawa na lang yung Dex at saka Luck. Diba kasi magma-magic ka, magic headgear, so kailangan mo yung luck. So okay na okay yun, benefit sa bow at saka sa magic. Hindi katulad sa sa dagger, strength kasi yung pampataas mo ng physical attack, no? Para makuha mo yung attack percentage na 240 strength dito. Kapag binawasan mo kasi siya, mawawala yung nito, yung effect ng Holy Dagger. So depende sa build, no? Marami kang magagawa talaga sa Shadow Chaser. Depende na lang sa'yo kung ano yung trip mo na playstyle or gameplay. Yan.
Yan, so yun lang no for our video update. At handbook check natin, 'di ba? Handbook ko ngayon 700 na. At magic attack, hinahabol ko yung magic attack ko ngayon para dun sa sa mga magic multiplier ko, magic attack, para hindi sayang. Yan. So yun lang no for our video. At kung sana may natutunan kayo, at kung wala naman, pwede mo i-comment sa ating comment section. At kita-kits next video. Bye-bye!